Sa isang laro ng World Cup, isang anonymong trader ang umuwing masiyam na milyong dolyar habang ang isa PA ay nawalan ng 1 milyon sa parehong laro. Sa prediction market na Polymarket, isang account na ilang araw PA lang ang tumaya laban sa paboritong Espanya sa hindi mananalo na siyam na sentimo kada dolyar. Nang madapa ang Espanya sa nakagulat na resulta, sumabog ang posisyong iyon, ginawang halos 9 milyon ang 4 milyong dolyar. Sa kabilang panig, ang tumaya sa panalo ng Espanya ay nakitang naglaho ang 1 milyong dolyar sa 90 minuto. Inayos ng Polymarket ang bawat taya gamit ang stablecoin on-chain. Kaya hayag sa lahat ang posisyon, bayad at wallet. Malinaw nitong ipinapakita kung paano ginawa ng prediction markets ang live sports na transparent at delikadong arena. Isang laro, isang anonymong wallet, 5 milyong dolyar na tubo, hayag sa publiko. Ang pinakasikat na produkto sa crypto ay matagal nang bawal sa karaniwang Amerikano hanggang baguhin iyon ng ngayong linggo ng dalawang malaking US exchange. Noong Lunes, naglunsad ang Kraken at Coinbase ng perpetual futures sa MGA trader sa US, MGA leveraged contract na nangyayigibabaw sa mundo pero itinulak sa labas ng patakaran. Nag-live ang Kraken sa kontratang regulado ng CFTC sa pamamagitan ng Bitnomial, lisensyadong exchange na binili noong Mayo. Naglabas ang Coinbase ng 4 na perpetual na nakatali sa stock indexes, dinala ito sa US sa ilalim ng federal na pangangasiwa. Ang perpetual ay futures na walang expiry kaya hawak ng walang hanggan ang leveraged positions, sikat sa labas, bawal sa loob. Habang nagbubukas ang regulator ng legal na daan, ang pinakakikitang sulok ng crypto ay bumabalik sa bansa. Para sa mga trader sa US, isang merkado na dati sa labas lang ay bukas na. Humuli ang pulis ng South Korea ng halos 20 tao sa tahimik na paglipat ng milyong dolyar na maruming pera, hindi cash, kundi stablecoin na nakadikit sa dolyar. Kinasuhan ang 23 tao sa paglalaba ng halos 11 milyong dolyar na kripto para sa scam ring sa Cambodia. Mula 2024 hanggang tagsibol ng 2025, ginawang tether na grupo ang ninakaw na pondo at ikinalat sa iba't ibang exchange para itago ang bakas. Nakaugnay ito sa malalaking scam network sa Timog Silangang Asya na nagnakaw ng bilyon sa buong mundo. Sinundan ng MGA investigador ang on-chain na galaw para tukuyin ang MGA wallet at nag-cash out. Palala ito ng stablecoin, mabilis sa transgranyang paglipat ay kaakit-akit din sa MGA naglalaba at ipinapakita kung paano nagagamit ang transparency ng crypto laban sa MGA kriminal. Mag-subscribe na